Hello, beautiful souls! Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 7 po. At general reading po ito ha, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all po. At kung bago naman po kayo rito, welcome na welcome po kayo sa ating channel. At maraming salamat po sa inyong pagbisita. Please check the timestamps po on the description box o kaya naman doon sa comment section at ilalagay ko din po dyan ang timestamps po. Nang sa gayon ay makapunta po agad kayo doon sa sign ninyo, sa reading ninyo. No? Thank you and see you there. Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Ito po ang inyong daily messages for September 7. Tignan natin kung anong mga mensahe para sa inyo ng Spirit for today. Unahin natin yung trinkets muna. Ano mga mensahe para sa iyo through the trinkets? We have the Bagua, Capricorn. Napakaganda, bonggang-bongga. This is wealth, this is prosperity and abundance coming your way. Ayan. So may mga blessing na pangkaperahan ang parating sa inyo dito, no? Maaring ano yan, financial opportunities, maaari din na magkaroon dito ng windfall, winning, maaring magkaroon ka ng regalo, no? Financially, yung ganon. So, it could be anything. It could come in from different sources. It could come in different forms din, yung mga ganon. We have the Swan. Ayan. So, this is about beauty. This is about grace, yung ganon na ano't ano man na nangyayari sa buhay ninyo, talagang poised pa rin kayo. Alam mo niyo yun, maganda pa rin with grace. Talaga, yung parang hindi kayo natitinag. Ano man ang nangyayari sa buhay ninyo, you continue to have that poise, kumbaga, no? What else? We have butterfly, transformation, and change. So, maaring ang pagbabagong yan, no? Ang transition na yan na mangyayari sa buhay ninyo is linked sa inyong financial situation, no? Kasi meron tayong kayamanan dyan, meron tayong kasaganaan na parating, kaya maaring pangkaperahan ang talagang malaking pagbabago ang mangyayari, no? We have the judgment energy. May importanteng decision kayong gagawin dito, no? Important decision na kailangan ninyong pag-isipan mabuti, because kung ano man ang maging decision ninyo dito, you know, it is going to have a great impact sa inyong future, no? Maaring yung decision na to ay related sa sitwasyon ninyo na nangyari na nung nakaraan, no? Maaring past experiences or past relationship ninyo ang ganap na ito. Maaring nag-resurface ito sa ngayon, no? Maaring the same situation, maaring na dead man ninyo before, hindi ninyo inasikaso, hindi siya na-address talaga, no? In the first place noon, hinayaan nyo na lang na maaring nilibing nyo na lang sa limot, kumbaga, no? Maaring umasa kayo na maayos na lang siya by itself, but para ngayon, maaring nagbabalik ang the same na sitwasyon. Kaya kailangan na ninyong pagdesisyonan talaga yan. But whatever the decision is na gagawin ninyo, ay magkakaroon yan ng great impact sa inyong, sa the course of your life ninyo sa ngayon. Yung takbo ng buhay ninyo. Kasi maaring magdesisyon kayo dito na deadmahin nyo uli. Diba? Maaring magdesisyon kayo dito na you're going for it. I-address ninyo, you're going to face the situation sa ngayon. Maaaring ganun din. So, depende sa magiging desisyon ninyo dito, Capricorn. Magkakaroon yan ng mabigat na impact sa buhay ninyo. Kaya, sana'y pag-isipan ninyong mabuti, no? And maisipan ninyo kung ano yung mas tamang gawin, no? What else? We have Four of Cups. Ayan. So, dito naman sa Four of Cups, may kalungkutan, may boredom, yung parang walang gana, no? Parang may indifference na nangyayari or nararamdaman ng iba sa inyo. But, with the Four of Cups energy, there is an opportunity dito, Capricorn, na kumakatok sa inyo, no? May opportunity pero parang hindi ninyo tinitignan, hindi ninyo
inaasikaso, yung ganon, kasi marami pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, Capricorn, na nag-cause sa inyo ng disappointment siguro, nag-cause sa inyo ng maaring frustration about that situation, diba? Maaring ganon, kaya nawawalan kayo ngayon ng gana, no? So, this is a wake-up call for you, just in case lang, Capricorn, no? Na talagang ganito ang inyong sitwasyon, pinapaalam sa inyo na there is an opportunity na dumating sa inyo at kumakatok ito sa buhay ninyo. Maaring ito na yung opportunity, no? Na maaring ito yung magdadala sa inyo ng kayamanan, ng prosperity, ng abundance, no? Maaring ito yon, Capricorn. Kaya buksan ninyo ang inyong mga mata, buksan ninyo ang inyong kalooban para sa pag-welcome ng mga bagong posibilidad at oportunidad na kumakatok sa buhay ninyo, because who knows, diba? Malay nyo, ito na yon yung magpapasaya sa inyo. Ito na yon yung talagang magbibigay sa inyo or gigising, no, dito sa nabobore ninyong kalooban or nararamdaman, no, Capricorn, and this will excite you. So, tignan natin kung ano pa. We have 6 of Wands. This is victory energy. Ayan. Ang mararamdaman ng iba sa inyo dito, Capricorn, you will be on the cloud 9. No, kasi tagumpay. Meron kayong pagtatagumpayan dito. This could be, yung efforts ninyo na ginagawa sa trabaho. This could be about sa negosyo ninyo. Maaring this is about sa career ninyo, na kung saan talagang magbubunga na ang inyong pinaghirapan, ang inyong pinagsikapan, ang inyong efforts na binuhos dyan sa trabaho, career, or negosyo ninyo, mapapansin na yan ng mga tao sa paligid ninyo. Kaya naman, yung spotlight will be yours. Talagang sa recognition na matatanggap ninyo, sa pagdami ng followers ninyo kung nasa social media kayo, pagdami ng subscribers ninyo, tagumpay ang mararamdaman ninyo dyan. Happiness and joy talaga. Yung parang pakiramdam ninyo talaga, overjoy, diba? Kaya nasa cloud 9 ang pakiramdam ninyo, Capricorn. So this is really a beautiful energy, kasi finally mararecognize na kayo. Finally makikita na ng mga tao sa paligid ninyo ang dedication at commitment ninyo sa inyong ginagawa, na talagang pinagsikapan ninyo ng todo-todo, no? So Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Ito po ang inyong daily message for September 7. At tingnan po natin kung anong mga mensahe para sa inyo ng Spirit for today. Unahin po muna natin ang mensahe from the trinkets. We have the Star. Ayan. So, Star, this is about, guidance, enlightenment, clarity. Maaring nagdadasal kayo for guidance, Virgo, and sinasabi lang nito, kino-confirm lang sa iyo na yes, your prayer is heard. Kaya papadalhan ka ng gabay ng Divine Universe. So make sure that you pay attention din sa inyong intuition, dahil kadalasan yung mga gabay na yan dumadating in a very subtle way through our intuition. Okay? Meron din dito ang naririnig ako na kanina pa na you will be shown the way. So talagang gagabayan ka, ililid ka, gagabayan ka ng Panginoon papunta doon sa daan kung saan nararapat mong puntahan, no? What else for Virgo? We have the rabbit, napakaganda, diba? So this is about abundance and prosperity. Ayan, Virgo. So napakaganda kasi maaari, no, na you will be shown the way kung papaano ninyo makukuha or ma-achieve ang goals ninyo to bring you that abundance and prosperity sa buhay ninyo. Maaring gagabayan kayo kung paano kayo magkakaroon ng kasaganaan, ano ang gagawin ninyo, ano ang kailangan ninyong, kung saan kayo dapat pumunta, yung mga ganon, diba? What else?
we have the owl. Ayan. So, this is about wisdom and intuition, no? So, talaga naman, no? Talaga namang may mga downloads na pinapadala sa inyo, Virgo, ang Panginoon. Kaya, napakahalaga dito na talagang mag-tune in kayo sa iyong intuition lagi, no? Every time na may gagawin kayo, every time na may pinaplano kayo, always check in with your intuition dahil hindi kayo magkakamali dyan. Hindi kayo mapupunta sa maling daan, no? Because it will always guide you sa tamang direction. So, what else for Virgo? We have 3 of Cups. May celebratory energy ito, Virgo. Kaya maaring maimbitahan kayo dito sa mga okasyon, no? Merong okasyon, maaring may magsa-celebrate ng birthday, maaring may magsa-celebrate dito ng anniversary. Pasensya na, namatay ang ilaw. Pero maliwanag pa rin naman. So, yun. Maaring maimbitahan kayo sa mga okasyon dito ng inyong kaibigan or mga kapamilya or maybe ka-close friends ninyo, mga ganon, no? At mag-enjoy na lang kayo, Virgo. Maybe this is your opportunity din para makapag-unwind kayo, makapag-catch up kayo with your family and friends din, no? Maaari din na may isa-celebrate kayo dito. No, maaring kayo yung merong isa-celebrate na accomplishment or may isa-celebrate kayo na achievement dito na nakamit ninyo recently. So, congrats then if that's the case, no? We have Death energy. Wow, this is what is my favorite, no? Sa lahat ng tarot cards, no, ito yung energy na pinaka-paborito ko talaga on a personal note, no, Virgo? Kasi the Death energy is a massive transformation. Napaka-laking pagbabago ang mangyayari sa buhay ninyo dito, no? Ito yung pagkakataon na talagang ibinibigay sa inyo ng Panginoon ang liberty to create the reality that you really want sa buhay ninyo. Yung parang bibigyan kayo dito ng blank canvas. Yung canvas na ginagamit sa pagpipinta, no? Ganito yung sitwasyon. Yung parang ibibigay sa inyo yan ng Divine Universe at sasabihin sa inyo, ikaw na ang bahalang magpinta kung anong gusto mong ipinta dyan, kung ano yung gusto mong makita mo sa inyong realidad. Yun ang ipipinta mo dyan sa canvas na yan. So, parang you are given that opportunity to reshape your life. Kulayan mo na kung anong gusto mong kulay. I-draw mo dyan kung anong gusto mong makita sa realidad mo. Kung anong klaseng buhay ang gusto mong makita. Ito na yung pagkakataon na binibigay sa iyo ng Panginoon na gawin mo. No? Gawin mo ang mga magagandang pagbabago, mag-adjust ka, you create new experiences, new things, kayo ang bahala. No, Virgo? Kaya napakaganda ng Death energy. So, maaring ang gagawin ng iba sa inyo dito, maglilipat kayo ng trabaho, maaring mayroong kayong gustong gawing bagong endeavor, may bagong idea kayo na gusto nyong i-roll out, maaring gusto ninyong baguhin ang ayos ng bahay ninyo, gusto ninyong maglipat bahay, maglipat ng opisina, it could be anything. But, you know, Virgo, nasa inyong mga kamay ang pagbabago. At yung mga pagbabagong itong magaganap sa buhay ninyo, maiisip ninyo ang mga yan because you will realize na kung ano man ang kinalalagyan ninyo sa ngayon, na gusto ninyong magkaroon ng pagbabago, pakiramdam ninyo, hindi na yan ang para sa inyo. Hindi na yan ang lugar ninyo. Kaya, babaguhin ninyo ang inyong sitwasyon. So, what else? We have Queen of Pentacles. Kung ano man ang mga pagbabagong yan sa buhay ninyo, you have the support of your mother figure. No? Yan ang akin napipick up dito. Kasi si Queen of Pentacles, this could be your mom. This could be your mother figure. This could be your lola. Yung gano'n, na very supportive of you. Kung ano man ang ganap sa buhay ninyo, lagi siyang nandyan to support you, to encourage you, to boost your confidence, yung mga gano'n. You have that very supportive energy, no?
sa paligid ninyo sa katauhan ng inyong nanay, ng inyong aunt, ng inyong kung sino man ang mother figure na tinuturing ninyo or ng inyong lola, no? I'm also picking up dito na maaaring ang oh, by the way, hang on. Nakikita ko din yung mga rabbit. Tingnan ninyo mga rabbits dyan. O, diba? Nakakuha siya ng kaibigan. Nakakuha siya ng katropa. Ayun yung mga katropa niya. O, ayan, nakatingin din sa kanya, diba? Bonggang-bongga talaga. So, parang napipick up ko din dito. Talaga, Virgo. Maaring this is the time of plenty sa buhay ninyo, no? This is the time of prosperity and abundance talaga. Kasi meron din dito tatlong rabbits and we have the rabbit din. So talagang screaming prosperity and abundance ang reading ninyo sa ngayon. Maaring isa din yan, no? Sa area ng buhay ninyo na magkakaroon ng pagbabago ang inyong financial situation. Maaring ngayon talagang makakaluwag-luwag kayo. Maaring padating, maraming padating ang mga financial opportunities sa inyo na maaring lucrative job offer, maaring magandang business venture ang ino-offer sa inyo, maaari din na magkaroon kayo dito ng inheritance, you know, maaring may mga dumating ganyang sitwasyon dito sa inyo, kaya naman magkakaroon talaga kayo ng kaperahan, magkakaroon talaga kayo ng lift pagdating sa pera, sa pangangailangan ninyo sa pera dito, no? Virgo, so good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Ito po ang inyong daily messages for September 7. Tingnan natin kung anong mga mensahe ng Spirit para sa iyo sa araw na to. Unahin natin ang mga trinkets. We have the butterfly. Ayan, so major transformation. No, change and transformation mangyayari sa buhay ninyo dito, Taurus. Sa kung ano man ang area ng buhay ninyo yan. Ano? Iba't iba yan. Iba't iba. We have the Eiffel Tower. Ayan. May mga ano kayo ha, ang iba sa inyo, Taurus. May mga travel plans. Maaring international travel yan. Maaring business related. Maaring related sa pag-aaral or trabaho or pasyal. Diba? Maaring bibisitahin ninyo ang Eiffel Tower dito sa Paris. Maaring yan ang dream talaga ninyo. Maaring papunta na kayo sa pagta-travel na to or maaring nagpaplano pa lang ang iba sa inyo na mag-travel. Okay? What else? Tortoise. Ayan. Si Tortoise naman is slowly but surely, no? Kahit mabagal ang progress ng mga ginagawa ninyo, ng mga planning ninyo, but still, you know, sigurado kayo na makakarating kayo dun sa pupuntahan. Kasi maaring dahan-dahan lang ang pag-aasikaso ninyo sa mga bagay na yan. Maaring, kung sa travel yan, maaring pinag-iipunan pa ninyo yan. But, you know, focus kayo doon na gusto ninyong gawin ng kung ano man ang plano ninyo. But, yun nga, maaring naghahanda pa kayo, no? What else? We have Knight of Pentacles. Yan. Kalkulado talaga ang galawan ng iba sa inyo dito, Taurus. Kasi si Knight of Pentacles, ano din to, mabagal din itong gumalaw. Kasi, kalkulado din niya yung mga bawat galaw niya. Yung mga ideas niya, yung mga pinaplano niya, talagang pinag-aaralan. No? So, maaring ganun ang ginagawa ng iba sa inyo dito, Taurus. Pinag-aaralan ninyong mabuti. Hindi kayo yung nagra-rush, hindi kayo nagmamadali, hindi kayo yung basta-basta na lang magte-take action. No? Hindi ganun. Gusto ninyo, sigurado kayo sa bawat step na gagawin ninyo ngayon, no? So, ano talaga, no? Yung parang plano muna, pag-aaral muna, tsaka mo i-roll out ang lahat, no? Yung handang-handa ka na, handang-handa na ang bawat detalye. Yun ang atake ni Taurus sa ngayon, ano? Maari din, Taurus, na may mga opportunity na parating din sa inyo na related sa finances, no? Ma-related sa kaperahan, related sa trabaho. Maaring ganun din ang sitwasyon ng iba sa inyo na merong parating na mga offers, no?
trabaho, negosyo, yung mga ganon. Knight of Cups, ayan, so dalawang knight na, daming tao dito sa sa reading ninyo. So si Knight of Cups naman, no, ano naman to, offer of love or offer ito ng apology, no? Maaring meron dito magsasorry sa inyo, Taurus. Maaring meron kayong nakairingan before, maaring may taong nakasakit ng inyong damdamin before, maaring ganun, ay maaring mag-sorry sa inyo sa ngayon. Maaring mag-approach sa inyo at, will make amends at maaring mag-apologize sa inyo, yung mga ganun. This could also be, manliligaw, no? Maaring meron ditong manliligaw sa inyo, Taurus, na talaga namang parang matagal na kayong minamasdan ng taong ito, no? Pero medyo siguro may pagkamahiyain, may yung bang hindi siya kalakasan ang loob pagdating sa panliligaw. Maaring ganun ang katauhan niya, pero this person is very sweet, very romantic, talagang lumalabas siya sa kanyang comfort zone, no? Para yung makumbinsin niya yung kung sino man ang gusto niya, kung sino man yung nililigawan niya or liligawan niya, no? Ganon din naman siya. Once nagsimula na siya, tuloy-tuloy na din ang niya, ang galaw niya, no? Yung ganon, yung porsigido, no? Porsigido din ito kapag nagsimula na tong manligaw sa'yo, porsigido din ito. So, ganon din ang ganap ng iba dito for some of you, Taurus, no? If you are single. And if you are, you're ready to entertain, no? The Magician energy, napakaganda, may kapangyarihan, nakaatang sa inyo ngayon, yung binibigay sa inyo ngayon ng Divine Universe to make things happen, Taurus. Parang ang dami sigurong plano ni Taurus, no? Ang dami ninyong ideas, ang dami ninyong plano na sa tingin ninyo hindi pa siya handa. Pero ang sinasabi ng energy nito na nakahanda na kayo, no? Lahat ng kailangan ninyo, lahat ng resources, tao na pwedeng makatulong sa inyo sa journey na to para matupad na ninyo ang inyong mga pangarap or yung mga goals ninyo or mga heart desires ninyo. Nakahanda na sila. Kumbaga naka-line up na, no? Kaya now is the time to take action, Taurus. Hindi na kailangan ang mas matagal pang pagpaplano, matagal pang pagdidiskarte. Kasi, sinasabi ni Magician na, action time na, no? Action time na ngayon. Kasi, naka-line up na ang lahat, ni-ready na, kumbaga, ng universe para sa'yo. Kaya, gumalaw ka na ngayon. Huwag ka na maghintay ng perfect timing pa para sa'yo because now is the perfect timing na, Taurus. So, kung ano man yung mga iniisip ninyong gawin, no? Nasa tingin ninyo, hindi pa ako handa, or maybe, nagpo-procrastinate lang ang iba sa inyo. Maaring ang iba din, nagsi-self-doubt lang, diba? So, maaring ganun ang sitwasyon, pero this is a wake-up call for you, Taurus, na naka-line up na ang lahat. Nakahanda na ang mga kakailanganin mo along your way, no? Para makarating ka doon sa pag-realize or sa pag-manifest mo ng kung ano man ang mga gusto mong ma-manifest sa buhay ninyo, Taurus, no? Time to take action. Okay? So, Taurus, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.